Kilala ang probinsya ng Nueva Ecija at Aurora sa napakagandang scenic route nito. Dito mo makikita yung nakakamanghang bulubundukin ng Sierra Madre at iba pang makapigil hiningang mga tanawin. Hindi ko mapagkakaila na talagang nabighani ako sa taglay na ganda ng dalawang probinsya na ito. Kasalukuyan nga pala akong umiikot sa Hilagang Luzon gamit ang bisikleta at ito yung kwento ng pangalawang araw ko sa kalsada. Maagang nagumpisa ang aking araw. Alas 4 pa lang ng umaga, gumising na ako para maganda sa pangalawang araw ng aking pagbibisikleta. Magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman ko habang binabaybay ko ang kaba ng Kabanatuan. Excited kasi mapupuntahan ko na yung magagandang lugar sa Nueva Ecija at Aurora. At kinakabahan naman dahil hindi pa din nawawala ang sakit ng tuhod at hita na iniinda ko. Hindi ko alam if kakayanin ko pa lalo na't puro ahon na naghihintay sa akin sa Bungabon at sa probinsya ng Aurora. Sa bawat Jack, unti-unting tumataas ang pag-aalinlangan ko sa sarili at lalo pa tong tumindi pagpasok ko sa may Palayan City. Papasok lang natin sa may Palayan City and grabe pa din sakit ng hita ko. Nagdadalawang isip na ako sa sarili ko kung itutuloy ko pa ba to o hindi na. Pinapakiramdaman ko pa kasi may mga times na hindi naman siya sumasakit, may mga times na sobrang sakit talaga. Tapos ahon pa tong ano namin ngayon, so hindi ko alam. Ito, sasakit na naman siya. Grabe. Mabagal pero umuusad kong binaybay ang mga kalsada patungo sa bayan ng Bungabon. At habang pinagmamasdan ko ang pagsikat ng haring araw, umaasa ako na sana kayanin ko ang napakahabang ahon sa kahabaan ng Aurora. Sinalubong ako ng napakalawak na kabukiran hanggang makarating ako sa arko ng Bungabon. At pagdating ko naman sa poblasyon, nakipagkwentuhan naman ako sa isang lokal habang hinihintay ko yung iba pa nating mga kasama. Inumpisa na naming suyude ng mga kalsada. Mataas na rin ang sikat ng haring araw. Talagang nakakalusaw at nakakaubos ng lakas. Isa yan sa mga bagay na tinitiis naming mga siklista pag ganitong long ride. At habang tinatahak namin ang kalsada papuntang Lave River, pinagmamasdan ko ang mga kabundukan sa di kalayuan. At diyan ko naisip na wala na talaga tong atrasan. Ang sabi ko pa nga sa sarili ko, nandito na tayo, ituloy na natin to. Tsinaga namin ang mga ahon. Mahirap pero kinakaya. At sa mga oras na yan, hindi pa din nawawala ang pangamba sa aking isipan na baka hindi kayanin ng aking mga hita ang mahabang ahon papunta sa Aurora. Dinadaan ko na lang talaga sa dasal, lakas ng loob at syempre sa tiyaga ang bawat hamon sa kalsada. Nasa 30 kilometers din ang layo ng Lave River mula sa poblasyon at sa buong 30 kilometers na yon, puro init lang ng haring araw ang lumaya po sa aming mga katawan. Buti na lang talaga kahit papano may mga puno sa tabing kalsada na sumisilong sa amin. Matapos ang ilang oras na pakikipagbuno sa mga banayad na ahon at mga kurbada, sa wakas, narating na rin namin ang napakagandang Lave River. Sa wakas, nakarating na tayo. Eto, ang view dito, napakaganda. Solid na solid. Talagang napakaganda ng tanawin sa may Lave River. Ito yung isa sa mga bagay na magpaparealize sa'yo na sulit lahat ang hirap at pagod sa pag-ahon. Pero hindi pa dito natatapos ang ating bike venture dahil meron pa tayong natitirang halos 80 kilometers para makapunta sa pagkakampingan natin sa may Dipakulao, Aurora. At yung akala ko natapos na yung mga ahon, dun ako nagkamali. Matapos kaming patikimin ng mga lusong at patag, balik na naman tayo sa ating kalbaryo. Inabot na kami ng tanghaling tapat sa pag-ahon. Kaya nagpahinga muna kami para mananghalian. At habang hinihintay namin yung iba pa nating makakasama, hindi ko na pinalampas ang pagkakataon para mag-cool down sa ilog. Grabe, sobrang lamig ng tubig dyan mga brother. Talagang nakakapawi ng pagkalaspag at ng pagod. Diretso na agad kami sa pag-ahon pagdating ng iba pa nating kagrupo. At papunta na tayo sa probinsya ng Aurora. Ang kabuuang kalsada mula Bungabon hanggang sa San Luis sa may Aurora ay nasa 60 kilometers. Napakahaba kung tutuusin mo. Pero sulit na sulit ang pagbibisikleta dito since nasa gitna ka ng kabundukan ng Sierra Madre. Kahit sang kalumingon, sobrang gandang tanawin ang makikita mo. At mas lalo pang titindi ang ganda ng mga tanawin pagpasok natin sa probinsya ng Aurora. Mga alas 2 ng hapon nung narating namin ang arko at mula dito ay may natitira pang halos 75 kilometers sa aming ruta. Alas 8 pa lang ng umaga, umaahon na kami. At
ngayong 2:00 na ng hapon, umaahon pa din kami. Pero kahit ganun pa man, isang probinsya ng Aurora sa nakakuha ng aking puso. At lalo pa akong na-inlove dito ng daanan namin ng Villa Aurora Bridge. Kitang-kita mo dito ang natural na ganda ng ating kalikasan. Isa din sa mga naging problema namin sa pagbaybay sa kahabaan ng Aurora ay ang mga tindahan or kainan sa daan. At since nasa gitna tayo ng mga kabundukan, wala masyadong bahaya na madadaanan. Kaya no choice kami, titiisin mo na lang talaga ang gutom habang umaahon. Sa mga oras na yan, parang gusto ko nang isuko ang laban. Pero buti na lang may nakasalubong akong isang siklista na nagbigay sa akin ng pag-asa. Aso 1 kilometer na lang daw ang mga ahon at pagkatapos nun, lusong na. May nakasalubong tayong siklista. Sabi niya, 1 kilometer na lang, puro lusong na. Nabuhayan tayo ng loob. At grabe, wala na talaga ako. Laspag na, gutom na. Hindi ko na talaga alam. 1 kilometer na lang. Huling 1 kilometro ng ating hirap. Pero bago kami lumusong, kailangan muna nating bumawi ng lakas. Buti na lang talaga at may nadaanan na kaming kainan. Nag-uumpisa na ang paglubog ng araw at sa wakas nasa exciting part na kami ng ating ruta, ang lusong. Napakahabang lusong ang naghihintay sa amin matapos ang walang katapusang ahon. At dito na rin kami inabot ng gabi. At grabe yan mga brother, sobrang dilim ng kalsada at halos wala ka nang makikita. At ang nagsisilbing gabay lang namin dyan ay ang ilaw sa aming mga bisikleta. Sinuong na namin ang madidilim na kalsada at kahit laspag na, dinaan ko na lang sa tiyaga ang bawat pagpadyak. Dinaanan namin ang bayan ng San Luis hanggang makarating sa Arco ng Baler. Sobrang saya ko sa mga oras na yan dahil nairaos ko ang mga ahon. Akala ko talaga susuko na ako at hindi na makakarating pa sa Aurora. Mabilis lang naming sinuyod ang kalsada sa poblasyon ng Baler. At matapos ang halos mahigit na 14 na oras sa pagbibisikleta, sa wakas, nakarating na rin kami sa may Lipit Beach sa Dipakulao, Aurora. At dito ko na tinapos ang pangalawang araw ko sa pagbibisikleta. 13 araw pa ang natitira para matapos ko ang North Zone Loop at nag-uumpisa pa lang tayo sa ating ruta. Alam kong marami pang sorpresa ang naghihintay sa akin sa kalsada, pero isa lang ang masasabi ko. Kahit anong mangyari, hindi tayo susuko.